lahat. Amen. Masaya po ba ang lahat? Amen. Hallelujah. Mga minamahal, 1 minuto po para sa ating panalangin, para po sa ating Bible study. Mga minamahal, tumayo po tayong lahat. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Dakilang Diyos, ipinagkalumos sa amin ang malayang pagkakataon na aming kang papurihan. Mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, mapakinggan ang iyong mga salita. Amang banal, sa panalangin ng beloved Honorable Pastor o Diyos, hallelujah, gabayan mo kami sa umagang ito. Sa ganang akin, wala akong magagawa, Amang banal, ikaw po ang aking inaasahan. Dakilang Diyos, muli kang magpahayag, O Diyos, ng iyong mga kalooban, mahal na Panginoon, sa mga anak mo, O Diyos, sa araw na ito, Amang banal, upang siya naming lakaran sa aming paglilingkod sa iyo, Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo kami lahat. Anoint thy word, O God. Make them believe, especially the new ones. Mahal na pagpalain mo kami, Diyos. Ito ang aming samong dalangin. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness, unbelief and doubt, hindrances, cast out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Isang malakas na praise the Lord. Amen. God bless you po, mga minamahal. Pakabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid ko. Purihin ang dakilang Diyos. Tayo po ngayon ay nasa ating aralin, sa ating Bible study, mga kapatid. Hallelujah. At mga minamahal, bago mo natin mapakinggan ang mga awitin ng ating mga kabataan, ay katulad po ng ginagawa ng ating minamahal at ginagalang na assistant pastor, may mahal ng panahon, nakasama natin siya, mga kapatid ko, ay nagkakaroon po tayo ng Bible study. Amen. Praise God, mga mahal. Handa na po ba kayo, mga kapatid? Handa na po ba kayo kung anong gustong sabihin ng dakilang Diyos sa araw na ito? Amen. Praise God. Hallelujah. Mga mahal, buksan natin ang ating mga Biblia, ang ating mga Bible, dito po sa aklat ng Luke chapter 18. Simulan natin sa verse 9 hanggang 14. Sabi ng Ingles, also he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterer, or even as this tax collector. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the others. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. May mahal, Tagalog po. Ayon sa mga Lucas 18:9 hanggang 14. At kanyang sinalita naman ang talinghagang ito sa nagsisiasa sa kanilang sarili, na nagpapanggap na sila'y matuwid at pinapawalang halaga ang lahat ng iba. May 2 lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili na ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalungya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa 1 linggo. Nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo na naug at nauwi
sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap kaysa isa sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang mga salita, mga minamahal ko. Amen. Ang nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen. Ang title natin, mga mahal, sa umagang ito ay Religious but not Righteous. Religious but not righteous. Religyoso pero hindi matuwid. Amen. Mga mahal, narito tayo ngayon sa ating Bible study. Kapag pinag-aaralan natin ang Word of God, mga mahal, dakilang Diyos ang ating pinag-aaralan ng kanyang salita. Amen? The Word is God. Amen? Praise God. Kaya mga mahal sa mga anak ng Diyos, focus po tayo. Wala na muna yung unnecessary movement. Amen? Sarado muna natin yung kantin natin. Amen ba? Focus tayong lahat, mga kapatid, sapagkat Word of God ang ating pinag-aaralan. Amen po? Mga mahal, kapag nananalangin ka sa mahal na Panginoon, ikaw ang nakikipag-usap sa dakilang Diyos. Kapag tayo po'y nagbabasa ng Biblia, siya ang nakikipag-usap sa atin. Okay po ba? So, simulan na po natin, mga kapatid. Religious but not righteous. Kung sakali, mga minamahal ko, tayo po ay nasa pintuan ng langit ngayon. At tatanungin tayo ng mahal na Panginoon, bakit kita papapasukin sa langit? Ang sagot ba, sasabihin mo ba yung sinabi ng Pharisee o yung sinabi ng publican? Amen. Yung Pharisee, mga minamahal, hindi naman siya nanalangin sa Diyos, kundi siya po'y naghahambog sa mahal na Panginoon. Pag-aralan natin ito. Pag-usapan natin ang tatlong mahalagang bagay. Number 1, the two different men. The two different men. Pagkakaiba ng dalawang tao. Number 2, different prayer. Magkaibang panalangin. Pangatlo po, different result. Magkaiba rin po ang resulta. Unahin natin yung Pharisee. Luke chapter 18, verse 9 and 10, sabi po ng talatang ito, uulitin ko lang, kanyang sinilita naman ng, mangin mahal. Chapter 18, verse 9 and 10. Kanyang sinilita naman ng talinhagang ito na nagsisiasa sa kanilang sarili na nagpapanggap na sila'y matutuwid at pinawawalang halaga ang lahat ng mga iba. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin, ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Alam nyo, yung pinaka-importante rito, may mahal, most important place sa Israel, mga kapatid, yung temple. Templo. Sa templo sila nagpipray, sa templo po sila, mga minamahal, nakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Sa temple, bumababa ang presensya ng dakilang Diyos. At walang pinakamagandang lugar, place, na pwedeng panalanginan during that time ay ang temple. Kaya dapat po sa panahon natin, lahat ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, nasa pagtitipon during Lord's Day. Amen. Mapalinggo man yan, mapamiyerkules, mapabiyernes, pare-pareho lang yan sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Kaya dapat lahat ng mga anak ng Diyos nagkakatipon-tipon sa house of worship sapagkat dito natin tinatagpo ang presence ng mahal na Panginoon. Na kapag naramdaman mo ang presensya ng dakilang Diyos, malakas ka espiritual buong linggo. Amen ba? At napakadali, mga minamahal, napakagaan ng pagpapala kapag ka nasamba mo ang dakilang Diyos sa tamang pagsamba. Ibig sabihin, kung ang pagsamba mo ay nakaabot sa kaluwalhatian sa trono ng dakilang Diyos, lahat ng bagay sa iyo madali. Doon nangyayari, doon natutupad yung pangako ng mahal na Panginoon na anuman ang hipuin ng kamay mo, babasbasan ng dakilang Diyos yan. Amen po. Kaya lahat ng pinagpalang anak ng Diyos magsabing, praise the Lord.
Mga minamahal, sa John chapter 4, verse 23 and 24, mga minamahal ko, ako po magbabasa. At sundan natin, beloved elders, Deuteronomy chapter 4, verse 29. Ihanda po natin. Deuteronomy 4:29, ihanda po natin. Sabi rito, but the hour is coming, the hour cometh, and now is, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth, mga minamahal. Yan ang Diyos nating sinasamba. Yan ang sinasamba ng Israel, mga minamahal. Spirit and truth. Kaya wala po kayong makikitang imahen sa ating pong pulpito. Amen ba? Ang makikita natin dito, mga minamahal, ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal pa ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 4, verse 29. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 29, ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen. Kung atin pong hahanapin siya ng buong puso, taimtim, mga minamahal, masusumpungan daw natin siya. Madaling madama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon kapag sincero ang naghahanap sa Kanya. Buhay nga niya sa krus, hindi niya pinagkait. Lalo ngayon, mga minamahal, yung Kanyang Espiritu Santo, hindi niya ipagkakait kung maayos yung ating pong pagsamba. Amen ba? Praise the Lord. Kaya yung mga Pharisee, mga minamahal, pag-aralan natin ito para hindi na natin po magaya, mga kapatid, sa pagsamba. Ano po? Ang mga Pharisee po kasi, kilalang kilala sa pagiging religious yan. Mga relihiyoso po yung mga Pharisee. Kilala po sila sa kahusayan nila sa law of Moses. Matatalino sila sa law of Moses. Wala pong dadaig sa kanila. Sa motive nila, mga minamahal, in observance of the law. Yan ang mga Pharisee. Ang problema nila, hindi po prayer. Ang problema nila, hindi po giving. Hindi po observance of the law ang problema sa kanila. Ang problema po nila ay yung mali yung motive nila sa pagsunod. Yan ang mali nila. Kaya sabi ng Matthew chapter 6 verse 1, take heed that you do not do your charitable deeds before men. Sabi nila, sabi dito, to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Tingnan natin sa Tagalog. Ayon sa Mateo 6, versikulo 1. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan na wala kayong ganti sa inyong Ama na nasa langit. Amen. Mag-ingat daw ang lahat na huwag tayong magsigawa, mga minamahal, katulad ng mga Pharisee na gusto nilang mapuri sila, mga minamahal, yung sila po'y papurihan ng mga tao dahil sa kanilang mabubuting gawa. Huwag daw nating tularan yon, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ron sa ating binasa, mga kapatid ko, ay mag-ingat tayo na huwag tayong gagawa, mga minamahal, sa paningin lamang ng tao, mga kapatid, sapagkat wala tayong reward na tatanggapin sa ating Ama sa langit. Kaya pwedeng nananalangin tayo sa loob ng church, nasa loob tayo ng church, pero mali ang motibo natin. Pwedeng mangyari yon. Ano po ba yung act of righteousness ng Pharisee? Una po ay tithes and love offering, tithes and offering or giving. Pangalawa po ay prayer and fasting. Yun yung kanilang pinagmamalaki sa kanilang panalangin. E sabi nung nabasa natin, O Diyos, hindi ako katulad ng mga taong liko, mga mapangalunya. Hindi katulad ng katabi ko. Ako'y nagtatights ng aking tinatangkilik. Ako'y nag-aayon twice a week. Mga minamahal. Mali.
ang yung mali mga minamahal sa pagsunod ng mga Hudyo sa batas po ni Moses, yung maling motibo. Mali pong motibo. Pwede rin mga minamahal na sa pagsamba natin ay mali ang motibo ng ilang mga Kristiyano, mga kapatid. Ang issue po dito ay hindi yung pagsunod sa kautusan ng Diyos, kundi motive in observing the law. Ang mga Pharisee po ay masyado po silang nagpapahalaga sa tradition to the point na ang kautusan ng dakilang Diyos ay nababaliwala nila. Manginmahal, yan ang Pharisee. Ang pinagtutuunan na lang nila ng pansin ay ritual, mga kapatid. Kaya salamat sa dakilang Diyos sapagkat ang mga totoong pinagpalang taga Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ay wala na po tayo sa tradisyon. Amen. Dati alipin tayo diyan, mga minamahal. Hallelujah. Pero salamat sa dakilang Diyos, ginamit ang ating mga magulang sa dakilang Diyos. Mga minamahal, minulat tayo sa katotohanan, sa purong-purong katuruan, mga minamahal, mula sa ating pinakamamalapan ng Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal ko. Matthew chapter 23, verse 25 to 27. Ihanda po natin, mga minamahal, sa Tagalog. Woe to you. Kahabag-habag kayo, sabi rito. Woe to you. Scribes and Pharisees, hypocrites, mga hipokrito, sabi niya rito. For you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortion and self-indulgence. Blind, Pharisee, first cleanse the inside of the cup and dish, that the outside of them may be clean also. Woe to you, scribes and Pharisees, sa 27, hypocrites, for you are like a whitewashed tomb, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bone and all uncleanness. Alam niyo, ang dakilang Diyos, mga minamahal, kapag siya'y nangaral, handa natin sa Tagalog ito, mga kapatid. Kapag siya'y nangaral yung unang panahon, mga minamahal, grabe yung kanyang bagsik. Pero mo, sabihin niya sa mga Pharisees, scribes, you vipers. Di ba? Pagka siya'y nangangaral, mga ulupong kayo, sabi niya. Katulad kayo ng mga nicho na maputi sa labas, pero sa loob ay puro buto. Sabi niya. Talagang straight, mga minamahal. Walang patumangga, ika nga. Walang cover-cover ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kasi pinakamahalaga dyan, mga minamahal, kasi yung katotohanan po ay medyo mahapdi eh. Pero kapag tiniis mo yung hapdi, mga minamahal ko, parang mertiolate yan. Parang mertiolate, may mahal. Kapag ang sugat, binuhusan mo ng mertiolate, mahapdi yan. Pero maya-maya, mawawala yung hapdi. Gagaling na yan. Amen. Ganon ang katotohanan. Say, praise the Lord, mga minamahal. Eh sabi ng dakilang Diyos, huwag niyong ibigay ang perlas sa mga baboy. Dahil yuyurakan lang nila yan. Amen? Ano yung perlas? Yung Word of God. Ang tanging tumatanggap nito, mga minamahal, yung mga tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yung mga nag-o-oppose, yung mga kinokontra, mga minamahal, yung Word of God, hindi tagalangit yung mga yan. Amen po? Kaya lahat ng tagalangit magsabing, praise the Lord, minamahal. Tagalangit tayo. Ayaw ko nga impyerno. Amen ba? Alam nyo, hindi bali mga minamahal na hindi na ako pansinin ng tao, basta may pangaral ko lang ang katotohanan eh. Amen ba? Kesa naman doon sa pagdating sa kabilang buhay, maraming nagmumura sa akin, mga minamahal, libu-libong mga taong nagmumura kung bakit hindi ko ipinangaral na totoo, mga minamahal, ang Ebanghelyo. Bakit tinakpan ko, mga minamahal ko, ang totoong Ebanghelyo. Amen ba? Sabi ng mga lapanan, woe to you. Kahabag-habag kayo, mga scribes and Pharisees. Mga hypocrite, ang sabi niya. Mga minamahal. Basahin natin. Matthew chapter 23, verse 25 hanggang 27. Sa aklat na Mateo, Kapitulo 23, versikulo 25 hanggang 27. Saba ninyo mga eskriba at sa mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapwat sa loob
ay puno sila ng panglupig at katakawan. Ikaw bulag na Fariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sa aba ninyo mga eskriba at sa mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinuputi, na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng karumaldumal. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Hindi natin pwedeng dayain ang mahal na Panginoon. God is not mocked. Amen? Ano man ang itanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Amen ba? Sabi ng dakilang Diyos, nililinis ninyo ang labas, pero ang loob marumi, puro buto. Ang pinahahalagahan kasi ng mga Parisi, yung outside. Nakalimutan nila yung puso. Nakikinig ba kayo? Yun ang Parisi. Pinapahalagahan nila yung panlabas. Nakalimutan nila yung puso. Hindi problema yung ayusin natin yung panlabas natin, yung katawan natin, pero dapat unahin nating ayusin yung loob bago yung labas. Amen ba? Nag-e-effort po tayo na pagandahin yung panlabas nating kaanyuan. Inaalagaan natin ito, mga mahal. Nagiinom tayo ng vitamin, mga kapatid. Pinupunasan natin ang kung ano-anong pagpaganda ng kutis natin, mga mahal. Pero mas unahin natin yung puso. Nag-e-effort tayo sa napagandahin natin yung panlabas nating kaanyuan, pero hindi natin itinatama yung sarili natin sa harap ng Diyos. Kaya kung panlabas lang panlabas, mga mahal na katawan natin ang ayusin natin, wala tayong ginagawang tama sa panloob natin, wala po tayong kaibahan sa mga Parisi. Amen? Pero ang mga taga-Jesus Miracle Crusade, gusto nating lahat maging katanggap-tanggap tayo sa dakilang Diyos. Kaya inuuna nating palagi, mga minamahal, linisin yung loob kesa linisin yung labas. Amen ba? Kaya nga makikita natin sa mga manggagawa natin, mga minamahal, minsan mga kapatid ay tingnan niyo yung mga quarter na mga manggagawa. Hindi gaanong malinis eh. Bakit? Inuuna natin yung prayer. Di ba? Baka naman kasi merong dumalaw, mga mahal na kapatiran, ba't ganun yung mga worker? Ang dumi ng bahay. Mga worker ba yan? Sagot ko, mga mahal, inuuna po kasi namin yung spiritual kaysa paglilinis ng bahay. Amen? Praise the Lord. Kasi ayaw nating maubos yung ating oras, mga mahal, sa paglilinis ng bahay, mga kapatid ko. Napakaganda nga ng bahay, pero walang prayer. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Alam nyo, kahit Kristiyano na po tayo, mga kapatid, pwede nga ang spirit natin ay maging tulad sa Pharisee kung hindi tayo mag-iingat. We act like a Pharisee. Paano po tayo nagiging Pharisee? Yung tayo po ay nagpunta sa church, nagpabaptize tayo in the name of Jesus, dumadalo tayo sa church, pero walang nagbago sa atin. Yun yung spirit ng Pharisee. You listen to a sermon, and the sermon does not change you. Nakikinig ka ng sermon, ng preaching, pero hindi nagbago yung buhay natin. Amen ba? Dapat ang goal natin ganito. O dakilang Diyos, gusto po namin na sa bawat pagdalo namin, may nagbabago po sa aming buhay. Lahat magsabing amen? Mahal na Panginoon, sa pagdalo namin, ang dalangin po namin ay kami po ay bigyan mo ng totoong pagbabago sa aming mga buhay. Yung kami maging kalugod-lugod sa iyo. Meron pong isang mananampalataya, may mahal, isang manggagawa. Ako ay blessed na blessed, mga kapatid. Sa tuwing matatapos, may mahal, ginagaya ko po ito Sa tuwing matatapos ang gawain, pag uwi sa bahay niya, humaharap siya sa salamin. At pagkatapos, mga mahal, siya po'y mananalangin. Sabi niya, mahal na Panginoon, itong maghapon ng Sunday na ito, kanina, sa aking pagsamba, saan po ba ako nagiging katitisuran sa mga kapatid ko sa church? Iisipin niya yon, i-recall niya.
saan din po ako naging blessing sa church. At kung na-recall sa kanya, mahal, meron siyang mali, mga kapatid, sunod na gawain, mag-iingat na siya, hindi niya nagagawin. Napakatalino. Amen ba? Kaya ngayon, ginagamit siya ng dakilang Diyos mightily. Mahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. Yan po, mga minamahal, ang totoong dahilan kung bakit tayo po'y dumadalo sa pananambahan. Yung may natatanggap tayong pagbabago. Tingnan natin, may mahal, isa pa sa espiritu ng Pharisee, spiritual pride. Spiritual pride. Hindi mo nakikita yon pero nakikita ng kapwa mo yon. Hindi mo na-discern sa sarili mo yon pero nakikita ng kapwa mo, meron ka ng spiritual pride. Yun ang spirit ng Pharisee. Yung palaging nasa isip mo, marami ka nang nagawa sa gawain ng dakilang Diyos. Hindi ka na mahigitan ng kahit sino sa loob ng church. Lahat magsabing amen? Walang pwedeng humatol sa akin. Walang pwedeng magturo sa akin. Diyos lang ang nakakaalam ng puso ko. Hindi nyo nababasa ang laman ng puso ko. Mahal na mahal ko ang Diyos. Hindi nyo alam kung gaano ko kamahal ang Diyos. Amen. Tingnan nyo mga inmahal. 1 John chapter 4, verse 20. If someone says, I love God and hate his brother, he is a liar. Or he who does not love his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? Tingnan niyo sa Tagalog po. Ayon sa unang Juan 4, versikulo 20. Kung sinabi ng sinuman, ako umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Amen. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, o papaano makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita. Amen. Tingnan nyo. Paano sasabihin niya, mga minamahal, iniibig niya ang mahal na Panginoon kung hindi raw niya kayang ibigin yung kanyang katabi? Amen po. Paano mo sasabihin na iniibig mo ang mahal na Panginoon, napakainit mo sa mahal na Panginoon, pero hindi mo kayang ibigin ang iyong katabi? Alam niyo, kung may kasalanan po yung katabi natin, yung ating kapwa, patawarin mo. Pag nagpatawad ka, mga minamahal, hindi naman siyang nakinabang. Ikaw. Amen ba? Kapag nagpatawad ka, gagaan ang puso mo. Kapag nagpatawad ka, mga minamahal, lulusog ka. Kapag hindi ka nagpatawad, mga minamahal, tataas ang BP mo. Palpitation. Amen ba? Irritable ka na, mga minamahal. Dahil puno ka na ng galit sa puso, mga kapatid. Kaya sabi ng salita ng dakilang Diyos na nagtuturo sa atin ngayon, if someone says, I love God, and hate his brother, he is a liar. Sinungaling siya, sabi niya. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Tama naman yun, mga mahal. Kaya balikan natin, mga kapatid ko, yung Luke chapter 18, verse 11 and 12. Sabi po ng talatang ito, mga minamahal ko, pwede ba nating ibalik sa ating screen yan, yung Tagalog? Slide. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito sa Diyos. O Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Mga mahal. Tingnan niyo mga kapatid ko. I fast twice a week, Lord. I give tithes of all that I possess. Alam niyo, ang thinking po, mga mahal ng Pharisee, tatanggapin sila ng dakilang Diyos sa mga pinagmamalaki nilang gawa. Yan, mga minamahal ang ating napag-aralan dyan. Masave sila, maligtas sila dahil sa kanilang mabubuting gawa. Tayo po ng mga nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapan ng sus. Ligtas na po tayo, mga taga Jesus Miracle Crusade. Lahat magsabing praise the Lord. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas. Tandaan natin yon. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas. Saved na tayo. Ligtas na tayo.
Gumagawa tayo ng mabuti para manatili sa atin ang kaligtasan. Lahat magsabing amen. Gumagawa tayo ng mabuti para manatili tayo sa kamay ng mahal na Panginoon. Sapagat kung hindi tayo gagawa ng mabuti, kahit nabautismuhan ka na, ang sasalo sa iyo ang dyablo. Amen. Sabi ng Bible, mga minamahal, ang dyablo, ang kanyang trabaho ay para mangwasak, pumuksa, pumatay ng buhay. Ako'y naparito para bigyan kayo ng masaganang buhay, sabi ng dakilang Diyos. Amen? So naglilingkod tayo, mga mahal, sa dakilang Diyos dahil yun lang ang tanging paraan to honor the Lord and to glorify the Lord. Yun lang ang magagawa natin. Naglilingkod tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal, ng buong puso. Dahil yun lang ang magagawa natin para i-glorify ang mahal na Panginoon. Para suklian, mga minamahal, ang dakilang Diyos sa kanyang mabubuting gawa sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Binigay niya ang buhay niya, mga minamahal. Nagpakamatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Amen ba? Amen ba? Pangalawa, kailan tayo nagiging katulad ng Pharisee? Mga minamahal. Pinag-aaralan natin ito para maging aware ang bawat sa atin. Para tayo po'y hindi na, mga minamahal, tumulad sa mga Pharisee. Amen ba? Dahil sabi nga ng isang talata, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Sabi ng Luke, mga minamahal, strive to enter in the narrow gate. Magsikap, magpumilit kayo, sapagkat maraming gustong pumasok pero hindi makapasok. Pangalawa, kailan tayo nagiging katulad ng Pharisee? Kapag ang tingin natin, mga minamahal ko, mas matwid tayo kaysa iba. Kapag ang tingin natin, pwede mo nang i-correct ang iba at ikaw ayaw mong tumanggap ng correction. Ang standard ng Pharisee sa pagsunod sa kautusan ng dakilang Diyos ay sarili niya, hindi ang salita ng Diyos. Yan ang Pharisee. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi ang gusto natin ang susundin natin. Hindi yung emosyon natin, mga minamahal, ang susundin natin, kundi ang salita ng Diyos. Ang turo ng Diyos, turo ng church, ang susundin natin. Hindi ang gusto natin ang susundin natin. Hindi yung emosyon natin, mga minamahal, ang susundin natin. Amen ba? Kaya pag sinabi, ganito talaga ako eh. Pasagulero talaga ako eh. Nag-starter ako ng gulo eh. Mga minamahal. Di ba? May mga ganun ako narinig eh. Kaya tuloy, mga mahal, yung mga nakakausap, mga medyo natatakot, di ba? Eh, ganito na lang ako eh. Hindi po, kapatid. Kailangan nating magbago. Kailangan tulungan natin ang sarili natin, i-overcome natin yan. Kailangan magtagumpay ang Word of God sa ating buhay. Kailangan magkaroon ng buhay yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen ba? Magkaroon ng effectivity. Ngayon, mahal, ang Word of God sa ating mga buhay. Iyuko natin ang sarili natin. Ngayon, mahal, magpakumbaba tayo sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Kaya nga may government ang church. May government po ang church. Kaya may government ang church para ayusin ang paglilingkod natin sa dakilang Diyos. Amen? Kaya nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon pagka meron tayong nagpadalang main church natin ng preacher, mga mahal, para ayusin ang gawain. Amen ba? Nung nagdalang main church natin, beloved honorable pastor natin, ang preacher natin dito, gumulo ba ang gawain? Ano yung kayo? Gumulo ba ang gawain? Naayos ba ang gawain? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 14. Binabasa ko sa English, mga mahal. Minsan meron tayong mga foreigner na mga kapatiran sa ibang bansa, mga kapatid, para makasunod po sila. Ephesians chapter 4, verse 11 to 14, sabi ng Bible, ihanda natin sa Tagalog, and He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry,
for the edifying, para sa katitibay, for the edifying of the body of Christ. Till we all come, sabi rito, in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. Kasi perfect lang ang akin sa langit. Unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Tagalog po. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 14, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propita, at ang iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal na gawaing paglilingkod sa katibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abuti ng nating lahat, ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, Right. na mapapahapay dito doon at dinala ng magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral at sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. Fivefold ministry, mga kapatid. Kapag ito po ay kulang sa church, hindi maperpekto ang member. Hindi pang rapture ang church na yan. Kapag hindi kumpleto yung fivefold ministry. Ano yung fivefold ministry, mga mahal? Sabi rito, mga kapatid, ang Diyos ay naglagay sa kanyang church, apostol, propeta, ebanghilista, pastor, guro. Itong limang ito, nasa katangian po ito, mga mahal ng ating beloved honorable pastor. At ito pong limang ito, mga minamahal ko, ay ikinalat ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa church, sa mga outreaches, para iayos, mga kapatid, ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Sabi rito, mga minamahal, sa 12, anong layunin ng limang ito? Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. 13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kinakailangan mapuspos tayo, maging katulad pala tayo ni Kristo ng mahal na Panginoon. Amen po? Kinakailangan yung ating righteousness, mga minamahal, ay higit na natin yung Pharisee, scribes. Kung hindi raw natin gagawin yon, hindi tayo makakapasok sa langit. Lahat ng gusto ng langit, magsabing praise the Lord, mga inmahal. Mga kapatid. Ano pa sabi rito? 14, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na nagpahapay dito at doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Bakit, mga minamahal? Para hindi tayo magpahapay-hapay, sabi ron. Bakit po? Anong ibig sabihin nun? Kapag mga minamahal, nakakita ng hindi maganda sa church, lilipat ng ibang fellowship. Lilipat na naman ng ibang fellowship. Patalon-talon, mga minamahal, sa ibang fellowship. Mga kapatid. Ganon. Nagpahapay-hapay sila. Bakit? Hindi sila nag-focus sa doctrine. Hindi sila nag-focus sa teaching. Amen. Praise the Lord. Pero yung naturuan, yung nahubog talaga sa Word of God, mga mahal, nandyan yan sa Jesus Miracle Crusade. Kahit anong mangyari. Amen po? Kahit anong mangyari. Kahit na maging ang beloved honorable pastor, sinabi niya, mga mahal, sabi niya, kahit ang pastor mo galit sa'yo, dumalo ka pa rin. Di ba?
Kahit wala nang pumapansin sa'yo, kahit nasa sulok ka na lang ng iglesia, dumalo ka pa rin. Bakit? This is the church of the living God. Ito ang magpapasakdal sa'yo. Ito ang magpapasakdal sa atin. Lahat magsabing amen? Napakaliwanag po ng Word of God, mga minamahal. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Yan, napakapalad po natin, mga minamahal. Napakapalad po natin, mga kapatid ko. Alam nyo, walang pwedeng magmalaki sa mata ng mahal na Panginoon kapag ang standard ng dakilang Diyos ang susundin natin. Tingnan nyo po ang sinabi, mga minamahal, ni King David. Psalms chapter 22, verse 6. But I am a worm. Hari na ito ng Israel. Sabi niya, ako po'y uod. O Diyos, ako'y uod. But I am a worm and no man, a reproach of men, and despise of the people. Hari na ito ng Israel. Mga minamahal. Tingnan niyo po, mga kapatid sa Tagalog, beloved. Ayon sa mga awit 22, versikulo 6. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi ng mga tao at hinamak ng bayan. Amen. Tingnan niyo, mga mahal. Ako'y uod, sabi niya rito, at hindi tao. King of Israel, grabing pagsusumamo sa harap ng mahal na Panginoon, mga mahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Pangatlong nakita kong spirit of Pharisee, katulad ng, I am a better preacher. Mahusay akong mangangaral. Yan. I'm a better Christian because I've fasted longer. Higit ko sila sapagkat mahaba akong mag-ayuno. Tag-40 days akong nag-aayuno. Mga mahal. Napakadali kong mag-ayuno. Mga ganon. Simple lang. 21 days, 40 days, naku. Walang kwenta sa akin yan. Yung mga ganon. Mga mahal. I am a better song leader. Yung mga ganon. Mahusay akong song leader. Ayan. Mahusay akong choir member. Maganda ang boses ko. Kaya kapag kami pumiyok, mga mahal, pinagtatawanan. I'm a better member of this church. Mga mahal, yun yung mga spirit of Pharisee. Kailangan po i-discern natin. Nagpa-practice po ba? Stop muna. Practice. Kailangan, minamahal, i-discern natin kung ano yung nasa atin. Kailangan i-discern natin kung ano yung nasa loob natin. Kung sa tingin natin, may mahal, wala nang hihigit sa atin, mga kapatid, ibaba natin yung ating sarili. Kung sa tingin natin, may mahal, walang makagagawa ng ginagawa natin sa church, that is spiritual pride. Gusto natin yung public recognition, mga mahal. Gusto natin lahat ng gagawin natin, you will be recognized. Hindi pwede yun, mga kapatid. That is spirit of Pharisee. Kaya nga may nag-post, mga mahal, tumanggap ang beloved honorable pastor ng recognition, mga kapatid. Sabi ng beloved children, huwag i-post yan. Huwag niyong i-post yan kasi ang beloved pastor natin, hindi siya tumatanggap ng public recognition. Ang tinatanggap niya, yung kapurihan ng mahal na Panginoon. Mga mahal. Hallelujah. Kaya, alam nyo, pag gumagawa ka sa mahal na Panginoon, ang totoong audience mo, ang totoong audience natin ay ang Diyos, hindi ang sino man tao. Amen? Kaya kung inaasahan po natin sa paglilingkod sa dakilang Diyos, tao po ang pinapaluguran natin, mga minamahal. Sa tuwing gagawa tayo ng mabuti, pinopost natin sa Facebook, sa SOCMED, mga minamahal, social media, mga kapatid ko, huwag na. Huwag na. Pag tayo po'y humahayo, nagpa-follow up, mga mahal, ipopost ka agad natin, mga kapatid, papakita natin na napakasipag natin sa ating spiritual. Huwag na. Pwede nating picturean yan, pwede nating records lang natin yan, mga mahal. Ipunin lang natin, record lang natin yon at isubmit natin yon sa beloved pastor natin. Hindi po sa social media.
Pumapasok kasi mga mahal yung pride, unknowingly. Amen? Gusto kasi natin maraming mag-like. Kapag konti lang ang likers, malungkot tayo. Paano kung wala nang mag-like? Hindi ka nagagawa sa mahal na Panginoon. Amen ba? Kung wala nang mag-like, mahal, paano? Paglilingkuran mo pa kaya ang mahal na Panginoon? Pag-aralan natin yung publican. Yung publican, mga minamahal, the most hated person sa Israel noon, mga publican. Hindi sila makasama, mga minamahal ko, sa mga matataas na uri ng tao noong panahon na iyon. Ang tingin po sa kanila, mga extortionist. Nagko-collect sila ng buwis na sobra-sobra for personal gain. Yan ang publicans. Kaya galit sa kanila yung mga Jew noong unang panahon. And during that time, sakop po ng Roma ang mga Jewish people, mga kapatid. Katulad sa Luke chapter 19, si Zaccheo, ay mahal, a corrupt tax collector yon. Mandaraya, mga minamahal na empleyado ng gobyerno yon. Si Zaccheo. Ninanakawan niya yung mga tao. Kung maningil siya ng buwis, sobra-sobra. Kaya yumayaman siya ng sobra-sobra, pero kinamuhian siya ng mga tao. Si Zaccheo. Kaya nang tumuloy ang dakilang Diyos sa bahay ni Zaccheo, sabi po ng Luke chapter 19 verse 7, nang makita nila ito, may mahal, basahin natin, at isunod natin ang Mark chapter 2 verse 16 and 17, mga kapatid. Luke chapter 19 verse 7 tayo, beloved brother Tani, at beloved brother Doming, Mark chapter 2 verse 16 and 17. Pagsunurin po natin. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, versikulo 7, at na makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi, siya ay pumasok na manuluyan sa isang taong makasalanan. Tingnan niyo mga minamahal, beloved brother Doming. Sa Mark chapter 2 verse 16 and 17. Ayon sa Marcos 2:16 hanggang 17. At nang makita ng mga eskriba at mga pareseyo na siya'y kumakain kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kaniyang mga alagad, ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis ng makasalanan? At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng mga manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Napakababa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung tax collector, kinamumuhian ng lahat ng Hudyo. Ang dakilang Diyos, siya'y lahi ng Hudyo. Pero sabi rito, siya'y pumasok at nanuluyan sa isang taong makasalanan. Iskraben pares yun, mga minamahal, nagbubulong-bulungan. Habang ang dakilang Diyos nandun sa loob ng tahanan ng isang makasalanan at pinandidirihan ng mga Hudyo. Pero sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit. Lahat magsabing praise the Lord, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito, sabi ng dakilang Diyos, upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Hallelujah. Bakit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nilalapitan siya ng makasalanan noong New Testament time? Bakit gustong-gusto ng mga makasalanan ang mahal na Panginoon lapitan noong panahon ng New Testament time? Because of God's love and humility. Amen po? Dahil sa kanyang pag-ibig. Dahil sa kanyang mababang kalooban. Ang problema po ng dakilang Diyos noon, ating pinakamamalapang ng susuming mahal, hindi yung mga publican sinner, kundi yung mga Pharisee. Nakikinig pa po ba kayo? Mga Pharisee,
Bakit? They are religious, but they are not godly. Mga relihiyoso sila, mga minamahal, pero wala silang katutubong pag-ibig. Mga minamahal, iyan ang panahon natin ngayon. Ang panahon natin, thankless generation, mga kapatid. Mas marami ang walang pag-ibig sa ating dakilang Diyos ngayon. Idinadaan na lang sa pagiging relihiyoso, mga minamahal. Okay na yung magnobena ka, okay na yung magbasa ka ng nobena, okay na yung magrosaryo ka, mga minamahal, makadiyos ka na. Pero yung katutubong pag-ibig, mga minamahal, wala. Amen. Kaya mga kapatid ko, sabi ng Bible, mga kapatid, sa Luke chapter 18, ang bida po sa dakilang Diyos dito ay yung publican. Ayun, mahal. Two different prayer, mga kapatid ko, yung aking sinabi sa inyo. Dalawang klaseng panalangin eh. Sabi roon, mga minamahal, two men went up to the temple to pray, one Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself. The Pharisee stood and prayed. Yung Pariseo, tumayo siya para mapansin siya ng mga tao na mananalangin. Amen. Mga minamahal, nakatayo siya at siya po ay nananalangin ng malakas, mga minamahal, para mapansin ng mga tao. At sabi niya, mga kapatid, God, I thank you that I am not like other men. I am not as other men, extortioner, unjust, adulterer, even as this publican. O yun, mahal. Malakas niyang sinasabi yun at pinaparinig sa mga tao, mga kapatid ko. Yun ang Pharisee. O yun, mahal. Ang tanong po ay, kasalanan bang mag-tithes? Ang sagot ay hindi po. Kasalanan bang mag-tithes ng malaki? Hindi po. Nalulugod nga ang dakilang Diyos dyan eh. Mas okay nga yan, mga minamahal ko. Mas lalo kang pagpapalain dyan. Ang kasalanan po ay yung mag-tithes ka ng malaki at ipagyayabang mo lang sa katabi mo. Amen ba? Yun yung spiritual pride na panalangin. Ang prayer mo, mga minamahal, yung walang element of confession. Yun yung panalangin ng Pharisee. Ayun, mahal. Walang pagsisisi pag nanalangin. Pero yung publican prayer, sabi niya rito, the publican is the good example when it comes in prayer. Nakikinig po bang mga anak ng Diyos? Mga minamahal? Kaya nga sabi ng Bible, blessed are the poor in spirit, for there shall see God. Inilalagay niya yung sarili niya sa pinakamababang kalagayan sa harap ng dakilang Diyos. Yan ang publican. Sabi ng 18:13 ng Luke, and the publican standing afar off. May kaibahan yun eh. Yung publican, mga minamahal, standing afar off. And the publican standing afar off would not lift up so much his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. He's at the back. Kung titingnan mo, pag-aaralan mo, standing afar off, mga minamahal, ang Pharisee naman, mga kapatid ko, ay stood and prayed. Nakatayo lang, mga kapatid, nasa gitna siya. Mga minamahal. Pero yung pong publican, mga minamahal, the publican standing afar off, malayo siya. Nasa sulok lang, mga minamahal ko. No? He is at the back. Nasa dulo siya ng chapel. Lahat po magsabing, praise the Lord. Nararamdaman niyo ba, mga minamahal, minsan, na yung sumasamba ka sa dakilang Diyos, wala kang dalang i-offer sa mahal na Panginoon? Hindi ba nakakahiya sa dakilang Diyos? Amen ba? Pag sasamba ka, wala kang dalang i-offer sa mahal na Panginoon. Wala na nga tayong madadala, mga mahal na offering. Hindi pa natin i-offer ang puso natin. Amen ba? Mas nakakahiya yon. Lahat magsabing, praise the Lord. Tagalog, datapot ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, ay ayaw itingin man lang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Amen. Yung Pharisee, lumapit siya sa dakilang Diyos, mga mahal, hindi niya sinisiyasat yung sarili niya sa harap ng dakilang Diyos. Ang piling niya, walang mali sa kanya, malinis siya, hindi niya inaamin, mga minamahal ko, yung kanyang mga pagkakamali, mga kapatid. Yung kanyang kasalanan.
Wala siyang nakitang mali sa sarili niya sa harap ng Diyos. Wala siyang pagpapakumbaba sa paglapit sa dakilang Diyos. Yun ang pinakamahirap na kondisyon. Amen. Mahirap na kondisyon. Yung lumapit ka sa dakilang Diyos, hindi mo nakikita na you are wrong in the sight of God. We are wrong in the sight of God. Amen. Ang preacher kasi, mga minamahal, pag tumuro yan isang daliri lang sa inyo Yung tatlo sa amin nakaturo Di ba? Napansin nyo? Yung isa nakaturo sa mahal na Panginoon Di ba? Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Kita nyo na. Kaaga-aga, inaantok kayo. Ulitin ko. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Oh. Wala na, mga minamahal. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi, totoo yan. Ibig sabihin nun, attentive kayo makinig. Yun. Di ba? Yung nakahanda kayo laging makinig. Kung ano yung sasabihin mo, mahal, sagot ka agad. Di ba? Minsan, mga mahal, nag-preach ako sa isang outreach, sabi ko, sinong gustong maimpyerno? Magsabing, amen. Ang lakas ng amen ng isa. Naku po, mga kapatid. Hindi, okay lang yun Kasi sign yun, mga mahal, na nakikinig talaga kayo ng husto. Nagbabantay kayo ng husto. Amen ba? Hindi kasalanan yun. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng inaantok magsabing, amen. Diba? Palakpakan na natin ang ating mahal na Panginoon, mahal. Sa huling bahagi, mga kapatid, ng ating pag-aaral, yung publican po ay sa harap ng dakilang Diyos ay nag-aastang, yung Pharisee, mahal, sa harap ng dakilang Diyos, siya ay nag-aastang matwid, mahal, pero sa labas ng templo, mapang-api siya sa kapwa. Alam niyo ba? Yun ang Pharisee. Sa harap ng dakilang Diyos sa templo, nag-aastang matwid, nag-aastang mga minamalang ganda ng kanyang panalangin, pero paglabas ng templo, mapang-api siya sa kanyang kapwa. Mapanglamang sa kapwa. Ninanakawan ang kapwa. Mahal. Amen? Praise the Lord. Kaya sa mata ng dakilang Diyos, mahal, yung mga unbelievers sa panahon natin, mga kapatid ko, they are religious but not righteous. Hindi kailangan ng dakilang Diyos ang religious. Gusto niya maging anak ka ng Diyos. Gusto niya tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. So pagsikapan nating makamtan yung righteousness from God, yung katwiran ng mahal na Panginoon. Dahil kapag ang righteousness ng mahal na Panginoon nasa iyo, mahal, hindi ka mawawala sa Diyos. Mananatili ka sa kamay ng mahal na Panginoon. Amen po, mga mahal. Tingnan niyo, mga kapatid. Huling mga talata ito, mga mahal, aawit na po tayo. Psalms chapter 15, verse 1 to 5. Lord, I may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill. He who walk uprightly and work righteousness and speak the truth in his heart. He who does not backbite with his tongue. Sino po ang mananatili sa iyong tabernakulo, sabi ng talatang ito? O Diyos, sinong mananatili sa iyong banal na templo? Sabi rito, hindi yung mga taong backbiter. Ano ba yung backbiter, mga mahal? Yung okay sa harap, pero pagtalikod, sinisiraan mo siya. Yan ang backbiter. Or, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. Ganda nito. Verse 4, in whose eyes a vile person is despised, but he honor those who fear the Lord. He who swear to his own heart and does not change. Tingnan nyo. Andito pala lahat ng pinag-aralan natin. He who does not put out his money and at usury, nor does he take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be moved. Tagalog po. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 5. Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok?
Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Siyang hindi nanirang puri ng kanyang dila, Amen. ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni Yes. dumudusta man sa kanyang kapwa. Hmm. Na sa mga mata niya ay nagsisipayo ang masama, kundi siyang nagbibigay puri sa mga matatakot sa Panginoon. Siyang sumusumpa sa kanyang sariling kasasama at hindi nagbabago. Siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo, Hmm. ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay nito ay hindi makikilos kailanman. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Hallelujah. Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Mas madali, mga minamahal, sabihin natin, mahal na Panginoon, sinong akit sa langit? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Ang sagot ay, siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Siyang hindi naninirang puri sa kanyang dila, na gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudus naman sa kanyang kapwa. Ni sa mga mata niya ay nasisiphayo ang masama, kundi siyang nagbibigay ng puri sa mga natatakot sa Panginoon. Siyang sumusumpa sa kanyang sariling ikasasama at hindi nagbabago. Siyang hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo, ni kumukuha man ng suhol laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito'y hindi makikilos kailanman. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Kaya ang Kristiyano, mga kapatid, kapag yan ay nawala sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin, natisod ako sa katabi ko eh. Hanggat nandyan yan, hindi ako dadalo. Natisod ako kay brother so-and-so, kay sister so-and-so. Hindi totoo yun. Mawawala ka lang sa mahal na Panginoon kapag hindi mo siya sinunod. Walang ibang sisihin kundi ikaw. Amen? Kapag nawala tayo sa kamay ng Diyos. Kasi pangako niya na eh. Yung lahat ng nasa kamay ko, mga mahal, sabi ng mahal na Panginoon, wala na makakaagaw sa kanila. Sino man? Sabi ng John chapter 10. Amen. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay, sabi ng dakilang Diyos. Mawawala lang ang Kristiyano. Nakikinig po ba kayo? Nawawala lang ang Kristiyano sa kamay ng Diyos kapag nagpapabaya siya sa kaligtasan niya, kapag hindi siya nagpasakop sa palatuntunan ng mahal na Panginoon, kapag hindi siya nagkaroon ng teachable spirit, kapag hindi po siya, mga mahal, gumaganap ng palatuntunan ng dakilang Diyos, mga minamahal. Mawawala sa Diyos yun. Pero yung mga nabasa natin, mga kapatid, yun ang gawin nating memory verse. Napakaganda, mga mahal. Para hindi raw tayo mawala, mga mahal, hindi tayo makilos kailanman, sabi sa last verse, mga kapatid, kayo nang magbasa, mga mahal, ulit, ng ating whole chapter, chapter 15 ng Psalms, mga minamahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Mga mahal, bago tayo umawit, sabi ng Matthew chapter 5, verse 20, for I say to you that unless your righteousness exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Tagalog po. Ating mga singers, ating mga instrumentalists, mga mahal, awit tayo. Ayon sa Mateo 5, versikulo 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at mga pareseyo sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal ko. Amen. Hallelujah. Higitan daw natin, may mahal. Meron tayong Espiritu ng Diyos. Sila, wala silang Espiritu ng Diyos. Tayo merong Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Kaya kung sila nagagawa nila, mga mahal, yung kunwaring mabuti sa labas, mga kapatid, higitan natin, pati loob natin, mga mahal. Amen po ba? Loob at labas. Amen po ba? Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. Awitan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At habang ating pong tinatawagan na yung ating mga anak, mga mahal, aawit sa dakilang Diyos natin. See. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there be
some wicked ways in me. Leads me in the way, leads me in the way, leads me in the way everlasting. Lahat tayo. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Leads me in the way, oh, leads me in the way, leads me in the way everlasting. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Even as God, natin kung paminamahal, at bilang natin sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, tayo po yung makiisa sa pagpapuri sa ating dakilang Diyos, na dalhin natin mga kabataan na pabilang sa Children's Choir. From the book of Ecclesiastes 3 verse 1 to 8.